ng Malacanang, no comment pa rin sa sulat ni former Representative Rizal Dico na si Senator Escudero umano ang nag-utos na tapiasan ng pondo ng ilang government agencies sa 2025 budget. Si Representative Kiko Barzaga naman, ginagamit umano ang pangalan ni Pangulong Marcos para ma-justify ang kanyang ginagawang disinformation. Ang Malacanang, sinabihan rin si Vice President Sara Duterte na simulan sa Office of the Vice President ang paglaban sa mga greedy government officials. Yan ang mga balita na tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Tumaging magkomento ang palasyo ng Malacanang hinggil sa pahayag ni dating Appropriations Panel Chairman Saldico na si dating Senate President Chis Escudero ang nag-utos na tapyasan ng pondo ng ilang mahalagang ahensya ng pamahalaan sa 2025 national budget. Sa sulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iginiit ni Ko na hindi ang Kamara kundi ang Senado ang responsable sa umano'y budget cuts. Pero ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas mainam ng Senado ang mismong opisyal na binanggit ni Ko ang sumagot sa alegasyon upang malinawan ang usapin. Binigyan din ni Castro na sa ngayon, hindi pa matukoy ang katotohanan sa pahayag ni Ko, lalo't na sa ibang bansa pa ito at hindi humaharap sa publiko. Sinabi pa ni Castro, wala pang kumpirmasyon kung natanggap na ng Pangulo ang sulat ni Ko dahil hindi pa ito napag-uusapan sa loob ng Malacanang. Wala namang ibinunyag ang opisyal kung maglulunsad ng investigasyon ang administrasyon kaugnay sa nasabing issue. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Ito po ay galing sa kanyang sulat para kay Pangulong Marcos. Sinabi kasi ni Saldico na si dating Senate President Escudero po ang nag-utos na magtapyas ng pondo sa ilang government agencies sa 2025 budget. At sinabi niya, hindi po daw ang Kamara ang nagtapyas, kundi po ang Senado. Ano po ang masasabi dito? May effort na rin po ba na investigahan po ito? Unang-una po, kung ang itinuturo niya po ay Senado, mas maganda po siguro na ang Senado mismo ang sumagot ito. Kung sino mang particular na tao ang kanyang binabanggit, mas maganda po na maitanong kung ito'y may katotohanan. Considering the fact that Saldico is still not here in the country. He's not ready to face the Filipino people here in the country. So parang mahirap din naman pong tugunan ito. Basta-basta. Hindi natin alam kung anong katotohanan dito. Pero kung sino man po yung nabanggit niya na concerned officer from the Senate, mas magandang siya po ang sumagot kung ito po may katotohanan. Pero sulat po kasi niya ito, ma'am, kay Pangulong Marcos. Hindi pa nga po natin alam kung ito'y natanggap ng Pangulo dahil hindi namin napag-uusapan itong sulat na ito. Okay, salamat po, ma'am. Thank you. Ang banat ni suspended Cavite Representative Kiko Barzaga laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos banata ng kongresista ang punong ehekutibo na sangkot umano sa mga anomalya at korupsyon. Pinapalabas kasi ni Barzaga na si Pangulong Ferdinand Marcos ang nasa likod ng kanyang suspension sa Kamara dahil critical ito sa Pangulo. Pero ayon kay Yusek Castro, walang katotohanan ang mga alegasyon ni Barzaga sa Presidente. Bagkus, ginagamit lamang nito ang pangalan ng Pangulo para ma-justify ang kanyang ginagawang disinformation. Kahapon, sinuspindi ng Kamara si Barzaga dahil napatunayang guilty dahil sa disorderly behavior. Nasa 24 congressman ang nag-ain ng ethics complaint laban sa batang kongresista. Inihayag pa ni Yusek Castro, nirerespeto ng Malacanang ang desisyon ng House of Representatives hinggil sa reklamo laban kay Barzaga. Muli si Yusek Claire Castro. The word sinasabit niya ang pangalan po ni Pangulo dahil sa kanyang pagkakasuspindi. Yes po. Unang-una po yung mga lewd photos na kanyang pinost. Hindi naman po kasama ang Pangulo nung ito ay kanyang ginawa. Hindi naman kasama ang Pangulo nung ito'y pinost. At yung mga sinasabi niya mga umanong disinformation laban sa AFP, hindi rin po yata kasama ang Pangulo sa kanyang mga umanong disinformation. So sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation.
Bumuelta naman si Yusek Castro sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na lalabanan nito ang mga greedy o sakim na government officials. Sagot ni Castro sa pahayag ng pangalawang Pangulo, simulan niya ito sa kanyang mismong opisina, ang Office of the Vice President. Hindi naman tinukoy ng pangalawang Pangulo kung sino itong mga sakim na government officials. Ginawa ni Duterte ang pahayag sa year-end report ng Office of the Vice President kung saan tampok ang mga accomplishment ng kanyang tanggapan sa bawat programang ipinapatupad nila ngayong 2025. Maalala, hindi pa natutuldukan ang kontrobersiya sa opisina ng Vice President kabilang ang maling paggamit sa kanyang intelligence at confidential fund. Pakinggan natin ang maikling tugon ni Yusek Claire Castro sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. Again, she will what? Fight Fight what? against greedy of a certain high-ranking officials in the government. Sinong particular? Well, yan lang ma'am ang sinabi niya kasi Okay. Siguro unahin po muna natin sa OVP. Ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.